kalagitnaan ng kanyang sentensya, ibinyahe si Taba dito sa Montible Subcolony sa Iwahig, Puerto Princesa, Palawan. Bagamat tuluyang inilayo si Taba sa mundong kinalakihan, dito naman daw niya natagpuan ang malaking puwang sa kanyang buhay. Dito ko natutunan yung magrespeto, rumespeto sa sarili, respeto sa tao, makisama sa tao at paano gumalang sa kapwa-tao. Dito ako natutong magtrabaho ng parehas. 22 taon nang nakakulong si Taba. Ibig sabihin, malaking porsyento ng kanyang sentensya ang napagbayaran na niya. At dahil na rin sa magandang record na kanyang ipinakita, isa na si Taba sa itinuturing na mga living out inmate o yung mga presong wala na sa selda pero nasa loob pa rin ng nasasakupan ng bilangguan. Parang kailan lang, sa sarili ko lang, parang may nagbago siya sa buhay ko. Parang umano yung mag-iba yung takbo ng buhay ko. Nandito ako sa Bilibid. Dito sa Montible, nagsisimula at natatapos ang buhay ng mga katulad ni Taba sa pagtatrabaho sa bukid. Ito raw ang pinakamagandang bagay na nangyari kay Taba simula ng makulong. Kasi dito sa Bilibid, bawal magtanim ng galit sa kapwa mong bilanggo. Kung may pagkakamali sa'yo ang isang bilanggo na hindi mo kayang tanggapin, iparating mo sa mga nanungkulan. Hindi ka pwedeng humusga sa isang tao. Hindi mo pwedeng itanim yung kasalanan niya sa'yo. Dahil sa malaking pagbabago na nangyari sa buhay ni Taba, isa siya sa mga pinagkakatiwalaang bilanggo dito sa Montible. Sa katunayan, sa kanya nakaatas na dapat kumpleto ang bawat bilanggo sa bawat oras ng bilangan. At 5 taon simula ngayon, malaki ang posibilidad na mabigyan na rin siya ng parole. Pagkakataong hindi mawari ni Taba kung ikatutuwa niya o ikapapangamba niya kapag dumating na. Sa tingin ko parang mababa eh. Basta gumawa ng katarantaduan, ganun. Ang tingin ng mga tao sa labas. Hindi naman lahat ng bilanggo na nakukulong, ganun. Minsan naliligaw lang ng landas. Ngunit para kay Taba, hindi lamang ang mga rehas ang patuloy na nagpaparamdam sa kanya na kulang ang kanyang pagkatao. Alam na ni Taba na matagal nang patay ang kanyang ama. Pero wala siyang balita sa taong minsan niyang naging kakampi, ngunit kalaunay tilalikuran din siya. Sinusubukang mangarap ni Taba na muling makaharap ang nawalay na ina. Nakita ko yung magulang ko, di ko rin masabi kung anong masabi ko sa kanya. Pero tatanungin ko lang naman siya ano naging kasalanan ko sa inyo. Ano lang naman Pero hindi ko kailangan isumbat yung mga nangyari sa buhay ko. Buhay ko yun Kumbaga sa ginusto ko Ito wala rin. Halos buong buhay ni Taba, kulungan ang itinuring niyang tahanan. Imbis na magulang o kapatid ang kasama, kakusa ang kanyang naging sandalan. Sa pagkakataong ito, muling bubuhayin ni Taba ang pakiramdam na minsan din siya naging anak na walang nararamdamang pangamba sa piling ng isang magulang. Lord, ito rin naman ako, nangungulit sa'yo. Na sana bago man lang ako mawala sa mundo o pumanaw sa mundo, magkita kami mag-ina. At sana huwag kang makulitan sa akin. Ganun lang. Yun lang hinihiling ko sa pangalang Corazon Venus. Ito ang tanging pagkakakilanlan ng ina ni Michael na pinagbasehan ng aming pagsasaliksik. Dinala kami ng aming paghahanap dito sa Marikina City. Namamasukan dito bilang kasambahay si Nanay Cora. Iisa ang pahayag nila ni Taba. Tulad ni Taba, matagal na siyang may panalangin na isinisigaw sa Diyos.
Nung po ako'y umalis, kasama ko yung isa kong anak na babae. Kasi naisip ko po na ang anak ko babae, baka mapariwara. Kaya ang iniwanan ko po sa kanya, yung lalaki. Magkasama silang mag-ama. Sa pamamasukan bilang kasambahay, naitaguyod ni Nanay Cora ang kanyang anak na babae. Habang dasal na lamang, naalagaan sana ng kanyang sariling ama ang anak na kanyang iniwan. Siyempre po, masakit sa kalooban ko, na iniwan ko yung anak ko. Pero po, ang inaano ko naman na total, magulang naman po siya. Hindi naman siguro siya pababayaan. Kaya, yun lang po ang ginawa ko na siyempre po may mga gabi na alala ko kahit nagtatrabaho ako, naalala ko siya po. Lumipas ang 3 dekada. Mismong si Nanay Cora na lamang ang makakapagsabi kung sadyang hindi siya naging mabuting ina sa nilisang anak. Pero sa nakikita namin sa kanya, bakas pa rin ang pangungulila niya sa kanyang anak. Siguro po, kaya ano ang loob niya sa tatay niya kasi madalas siyang pinapalo. Ganun po. Kasi po bata siyempre naglalaro. Sabi niya, may tatawagin ng tatay, lalo na pag nakakainom yung tatay, walang abog-abog, papaluin. May mga pagkakataong pinuntahan niya noon ang mga lugar ng kamag-anak kung nasaan maaring nanirahan ang kanyang anak. Pero ni isa sa kanila, walang makapagtuturo kung nasaan ang kanyang bunsong anak. Kahit kami hiwalay, hindi sumagi sa isip ko na mawala siya, hindi po. Lalo na po ngayon na lumalaki pa siya noon, siyempre po pinagdarasal ko siya na sana nasa mabuti siyang kalagayan, hindi siya nasama doon sa mga masasamang tao o nabarkada siya doon sa mga adik-adik. Nung hapon ding yun, isang mahalagang balita ang ipinarating namin kay Nanay Cora. GMS 7 weeks ko lang. Mas mahalaga po na mayakap ko siya habang ako malakas pa. Ano po, sana po pag ng Panginoon na magkita kami habang kung saan man siya naroon. Tangan ang ibinigay naming simbolong susi. Sasamahan namin siyang hanapin ang kanyang anak. Michael, pagkatok namin, buksan mo kami. Ako, si mama mo, Corazon, Brimon. Kaya, manda ka. Huwag kang mag-atubili na hindi mo ako kami pagbubuksan. Mahal na mahal kita kahit nahiwalay tayo matagal na panahon. Kahit hindi tayo nagkita, mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Wish ko Susunod, matanggap kaya ni Nanay Cora ang sinapit ng kanyang bunsong anak?